Come, Holy Spirit, we need you to help us daily to battle through. Come, Holy Spirit, and guide us to follow God's will through and through. Search us and try us, abide in us. Lead our souls and direct our paths. Hear the words our lips can say, our heart's desires each day. So dwell in me, Holy Spirit, dwell in me. Come and fill my soul. Cleanse and make me whole. Holy Spirit, dwell in me. Oh, let the Son of God enfold you with His Spirit and His love. Let Him fill your heart and satisfy your soul. Will descend upon your life and make you whole. So dwell in me, Holy Spirit, dwell in me. Come and fill my soul. Cleanse and make me whole. Holy Spirit, dwell in me. Holy Spirit, dwell in me. Oh Lord, you have searched me, and you know me very well. Where can I flee from your presence, Lord? I'm lost, I know you can tell. Lord, my heart was tainted by sin. How unworthy I have been. You've seen how deep my darkness inside, been far from your bright guiding light. Yet you clothe me with your righteousness by paying the price for me. Now I'm ransomed by your blood, oh Lord. Eternal life now I behold. I hurt you, Lord, yet you loved me. I broke your heart, you meant me. Though I have sinned and walked away, you love me anyway. You walked yourself to Calvary, bled and died to set me free. Now I can say, my God, though I am fully known, I'm fully loved. At the cross you offered your life. Through the cross you gave me sight to see how deep your love is for me. Been chained, oh Lord, but now I'm free. You clothe me with your righteousness by paying the price for me. Now I'm ransomed by your blood, oh Lord. Eternal life now I behold. I
hurt you, Lord, yet you loved me. I broke your heart, you mend me. Though I have sinned and walked away, you love me anyway. You walked yourself to Calvary, bled and died to set me free. Now I can say, my God, though I am fully known, I'm fully loved. I once was a prisoner, but now I'm free. I once was blind, but now I see. I once was wandering, but now I'm found. Lord, but then you saw me empty, but your grace deemed me worthy. I hurt you, Lord, yet you loved me. I broke your heart, you mend me. Though I have sinned and walked away, you love me anyway. You walked yourself to Calvary, bled and died to set me free. Now I can say, my God, though I am fully known, I'm fully loved. All I can say, my God, yes, I am fully known, yet fully loved. Mapagpalang umaga po ng Lunes, mga minamahal na mga kapatid. Good morning po. Hope at Calvary Ministries, Maranatha, the Lord is coming. Kumusta po mga kapatid? Good morning sa inyong lahat. At salamat po sa pagpapatuloy sa inyong pong mga tahanan muli ng Hope at Calvary Ministries, mga kapatid. Ano, napakabuti ng Diyos. Iningatan tayo, mga kapatid, sa buong magdamag. Ginising tayo ng maluwalhati at ngayon ay muling magsasama-sama na naman upang pagpiestahan ang salita ng Panginoon, pagbulayan, at mayroong kasabikan sa ating mga puso na mga panibagong impresyon, mga panibagong mga paalala, pag-asa at katuruan ng Diyos ang ipagkakalob sa atin. Mga kapatid, salamat po sa inyong lahat. Good morning po. Binabati po natin si Atilita. Ayan. Good morning, Atilita. Binabati niya si Ate Feli, si Kuya Noli. Good morning po. Ayan. Kay Jonathan, kay Memory, kay Ma'am Aloha, ayan, kay Kevin, kay Sheila, at sa lahat mga kapatid, good morning ho sa inyong mga nanonood at laging sumusubaybay dito po sa Hope at Calvary Ministry tuwing umaga. Sister Naning Makaraig, good morning po. Ayan. Kay Sister Elma Tancometa, good morning. Diyan po sa Metro Batangas, good morning po. Sa aking anak din na nandyan po sa Batangas City, good morning. Kay Brother OG, good morning. Ayan. Maraming salamat, Brother OG, na tayo po yung magkasama today. Kay Ate Olive, ayan, good morning po sa inyo. Sa mga silent viewers po natin, kay Mamayka Paraiso Mariano, sa buong mag-anak po niya, good morning po, no, Mamayka. Kay Sister Maricar Macaburas Agustin, good morning. Kay Sister Lenny Itoriaga, Mallorca, good morning po mga kapatid. Okay?
At syempre yung mga nag-like, nag-share, ano, mga kapatid, baka makahiling lang po, isang labing, baka i-share po natin sa ating pong mga kaibigan, sa ating pong mga kasambahay, sa mga kapatid, ang ating pong simpleng pag-aaral ngayong umaga, mga kapatid. Good morning po sa inyong lahat. At sa buong team po ng Hope at Calvary, ano po, Ma'am Essie, good morning. Ayan po, sabi po ni Ma'am Essie, no? Good morning, sir. Praise God po sa maayos kong biyahe. Nakabalik na po ako. Amen. Salamat po, Ma'am Essie, no? Salamat, napakabuti ng Panginoon. Yung mga provisions na binibigay sa atin, no? Napakabuti ng Panginoon talaga. Hindi kaya nating ilarawan ng mga sariling pananalita natin. Ate Penny, no? Good morning po. So, pakishare mga kapatid ng ating pong link today. Ano po, para sa kabutihan ng lahat, mga kapatid. Kung paano tayo mabibless today, lahat po ng mga papadako, makakarinig ng mga panalangin at mga pananalita po ng inyong lingkod, galing sa salita ng Diyos ay magtamong pagpapala po tayo, mga minamahal. Amen? Mga kapatid, and we continue to pray for each and everyone. Mga kapatid, no? Lalo na may mga prayer request. Condolence po sa family po ni Kuya Sammy Mosquera. Ano, mga kapatid, purihin ang Panginoon na ang kapahintulutan ng langit ang siyang naghahari, mga minamahal na mga kapatid. Na po, ang sabi po ni Ate Olive, please pray for Ma'am Rizon Fernandez. Yan, pray po natin. Pamangkin ni Ma'am Eden Santiago, gustong manumbalik po sa Seventh-day Adventist, classmate ni Sammy Mosquera. Praise God. Ayan, praise God po. Purihin ang Panginoon, no? And on behalf ng team ng Hope at Calvary, ano po, kay Sir Chayen, ano, kay Ma'am Lynn, kay Brother Jonathan Borikawa, ano, good morning sa inyo, kay Sir Mike, kay Pastor Arian, kay Pastor, syempre kay Pastor Ray Rada, good morning po, kay Pastor Joshua, yung mga sumusuportan, yung mga keyboard warriors po natin. Maraming salamat po, Ma'am Essie. Ano, kay Sir Maynard, good morning po. Then binabati rin po natin yung mga buong charts, no, yung Mindoro Island Mission. Meron pong malaking pagpupulong ngayon dito ngayong Friday dito po sa Occidental Mindoro, no, is OP, Spirit of Prophecy. Ano, at marami tayong bisita, ano, galing sa division, no, kasama na rin si Pastor ano po, Tolentino, no, ng LC Ministry. Oh, praise God, makakapunta sa atin dito si Pastor Brian, ano, Kuya Inet, ano po, Uncle Inet, good morning po. Yan. At saka yung mga classmates ko na nababahagi ng link, good morning po sa inyong lahat. No, yung mga may sakit naming mga classmate, we continue to pray for you, ano, mga kapatid. At salamat po sa inyong pag-share din, ano, mga kapatid, ng inyong mga resources, no, tuwing may mga pangangailangan po ang ating pong mga classmate. Good morning po sa inyong lahat. Okay, so okay po. So yun po, mga kapatid, no, nabati ko na yung nandito. Kay Sister Annibet Mabadis Bindoy, good morning, Bambet. Kay Kuya Jomar, Sir Kinya, kay Ate Nels, good morning. Kay Ate Lenny Itoriaga Mallorca, good morning po sa inyo, mga kapatid, no. Salamat sa inyong presensya today, mga kapatid. Okay? So, tayo po ay mananalangin na, mga kapatid, pero bago po yan, habang hinihintay po natin yung iba pang mga prayer requests, Ate Feli, ano po, Sister Feli, Dalisay, Mabunga, good morning po sa inyo. Ayan, praise God na kayo po ay kasama namin today. So, i-play po natin yung ating pong theme song, and then tayo po ay mananalangin, mga kapatid. Okay. At this point of time, pakinggan po natin yung
someone is praying for you. Ano po, yung ministry ni Ma'am Melody sa pamamagitan po ng music. Happy crowds round you gathered in the midst of the storm. Is your ship tossed and battered? Are you weary and worn? Don't lose hope, someone's praying for you this very day. And peace be still is already on the way. Someone is praying for you. Someone is praying for you. So when it seems you're all alone and your heart will break in two, remember someone is praying for you. Someone is praying for you. Someone is praying for you. So when it seems you're all alone and your heart will break in two, remember someone is praying for you. And it seems that you've prayed till your strength is all gone, and your tears fall like raindrops all that day long. He cares and he knows just how much you can bear. He'll speak your name, someone in prayer. Someone is praying for you. Someone is praying for you. So when it seems you're all alone and your heart will break in two, remember someone is praying for you. Someone is praying for you. Someone is praying for you. So when it seems you're all alone and your heart will break in two, remember someone is praying for you. Remember someone is praying for you. For you. Okay po mga kapatid, remember someone is praying for you. Mga kapatid, so at alam naman natin na kahit ang ating Panginoong Jesus
mga kapatid, ay nananalangin din para sa atin. Alam niyo ba yun, mga kapatid? Na kahit si Jesus Christ, being our mediator, is continuously praying for us for our all salvation. Mga minamahal na mga kapatid. The Holy Spirit also is, mga kapatid, ay ipinapanalangin din po tayo. Kaya someone is praying for you. Tayo po ay manalangin, mga kapatid, sa ating pong pagpapatuloy, no? Tayo po ay manalangin. Kagalakan, mahal na Diyos, kaligayahan sa amin na muling magpailan lang ng mga pasasalamat, pagpupuri, pagkilala sa inyo bilang aming Diyos na habagin, pagsamba ang maibigay namin sa inyo na ngayong umaga, Amang Banal. Salamat po sa pag-iingat, sa magdamag. Ginising kami ng maluwalhati. Pinagkalooban kami ng buhay, kalakasan. At siyempre, Panginoon, ang pagkakataon na muli kaming magkadaupang palad sa pamamagitan po ng online ministry ng aming po mga kaibigan at mga kapatid. Salamat po, Panginoon, sa miraculous na pagliligtas sa magdamag. At ngayong umaga ay pinagkatiwalaang muli na muling mabuhay, muling masilayan ang aming mga mahal sa buhay. Mahal naming Diyos. Maraming salamat. Ngayong umaga, tanggapin ang aming mga pagpupuri at pagpapasalamat, Panginoon. Nais naming mag-aral na muli ng iyong mga salita. At lagi naming iniisip na dahil sa mga ito ay magkakaroon kami ng mga panibagong impression, panibagong inspiration, panibagong mga encouragement sa buhay namin, Panginoon, samantalang hinihintay ang mapalad na pagbabalik ninyo dito sa lupa. Samahan kami, Panginoon, magkalooban kami ng ibayong pagkaunawa at karunungan at mga inspiration upang patuloy kaming manatili, maging malakas sa pananampalataya dahil kayo po ang aming kasama, Panginoon, sa araw-araw. Sa pagkakataong ito, Panginoon, nais namin ilapit din sa inyo ang aming mga abang sarili. Iyong patawarin at linisin sa lahat ng aming mga kalikuan, mahal namin Diyos. At laging ang iyong kabanalan, ang iyong katuwiran, ang inyong nagliligtas ng biyaya, ang laging iparanas sa amin, mahal namin. Nais rin po namin idalangin sa inyo ang ilang po naming mga kaibigan, kapatid, na mayroong mga spiritual issues, mayroong mga physical issues, Panginoon. Katulad po ni Ella Claire Tabangay. Siya po, Panginoon, ay naka-schedule na pumunta ng Calapan City para magpa-check up. Mahal naming Ama, sa inyo pong kahabagan, alalahanin po ang aming kaibigan ito. Nais rin po naming idalangin ang mga pinansyal na mga pangailangan. Idalangin din po namin ang pamilya ng Mosquera na ngayon po ay kasalukuyang nagdadalamhati dahil sa separation ng mahal sa buhay na si Kuya Sam ay pinahintulutan po ninyong magpahinga. Mahal namin, Panginoon, magitan po ng pagtulog ng kamatayan. Wala kami ibang nais, mahal na Diyos, kundi sa mga panahong ito, kaaliwan ng kapangyarihan ninyo sa pamamagitan ng Banal na Espiritu ang aming ipinapanalangin para sa kanila. Kami nalulungkot sa mga pangyayari sa balik. Alam namin mayroong mas dakilang panukala kayo para sa kanya at sa pamilya. Kami idinadalangin din sa inyo si Ninong Emmy, si Ninang Melly, sa mga kalagayan po nila today, Panginoon. Sa pagpapagaling, patuloy pong iparanas, mahal na Diyos. Aming dalangin din si Sister Eleanor at ang iba pang mga nasa listahan namin sa
nights of prayer. Panginoon, aming dalangin na inyo pong papagpalain po sila, mahal na Diyos. Aming dalangin din ang isa po naming kapatid, si kapatid na Hernandez. Panginoon, aming dalangin na patuloy pong iyong papagpalain. At nais niya na manumbalik sa inyo, Panginoon. Maaari po ba na inyo pong samahan din? Malangin po, Panginoon. Aming dalangin din ang pagpapasalamat ni Ma'am Essie na kabalik po. Salamat po sa pag-iingat. Ang mga learnings na dala-dala ay pasigla sa mga kabataan, sa mga munti naming mga kapatid sa pananampalataya, upang sila, Panginoon, ay lumaki na mayroong maayos na pagkakilala sa inyo. Dalangin din po namin si Althea, aking classmate, na mayroong binabatang karamdaman. Panginoon, sa inyo pong kahabagan, sa inyo pong kabutihan, paranas po ang pinakamabuting galing. Ang mga pangailangan ding financial upang gustusan ang mga gamutan. Panginoon, kami nagtitiwala na kayo po ang magpuprovide. Meron din po si Terso Monsanto. Dalangin po namin na hindi po ng kagalingan, hindi po mamarapatin at hindi po kalooban, anong hiling. Patuloy po pagpalain din ang kanya pong buhay. Tiwala sa inyo, Panginoon, at sa mga pangangailangan din. Wala pong maayos na trabaho. Subalit kami naniniwala na kung paano ang mga maya, parang mga ibon, ang mga liryo ay inyo po kinakalingan. Mas higit niyo pong kakalingain kami dahil kami po ay inyo pong kinamatayan sa krus ng Kalbaryo. Panginoon, maraming salamat po sa mga pagpapala. Hindi namin mailarawan. Napakarami, Panginoon, mga provision, mga pag-iingat, mga kalusugan, mga posisyon na ibinigay sa amin na pinagkatiwala. Maraming salamat, Panginoon. Dalangin po namin ang nalalapit na spirit of prophecy. Amin. Dalangin namin ang mga participants, ang mga speakers, magdala nawa ng pinakamabuti na mga pabalita upang ang inyo po, mga anak, ay patuloy na lumago sa pagkakilala sa inyo at patuloy na maging daluyan ng kabutihan, ng ibig, ng Ebanghelyo ni Kristo, Panginoon. Maraming salamat. Walain kaming sama-sama. Ito po ang aming dalangin, mahal naming Diyos. At ang mensaheng aming pong papag-aralan, naway maghatid dito sa amin ng pinakamabuting relasyon sa inyo, unang-una, mahal naming Diyos, pangalawa sa aming kapwa. Ito po ang aming pakiusap at dalangin, Panginoon. Hinihiling namin ito alang-alang po sa banal na pangalan ng aming tagapagligtas na si Jesus, na aming manunubos, aming hiling. Amen. Yan po, mga kapatid. Good morning po sa inyong lahat. Salamat po sa pagsama sa panalangin, mga kapatid. Ano ho, binabati po natin si Imelda Taniedo, si Sister Aisel Pimentel. Good morning po kay Sister Lita Lirag ng Lipa City, kay Jane Catherine Monte Alto Rosita, yan po sa Batangas. Kakamali, good morning po sa inyo. Kay Malin Galang, ano po, Latosa, good morning po. Kay Ate Norma Regalado, good morning po. Kay Sister Lala Hanoga Libalib, yan po sa UK, good morning po, or good evening. Kay Sister JB Gamido Alarva, good morning po. Kay ano po, Ryan Magbuhos ng Padre Garcia, good morning po. Kay Sister Marlene Darisay, good morning po. At ang iba pa, mga kapatid. Kay Ma'am Nelsie Magsino, good morning po. Mga kapatid, tayo po'y mag-aral na. Ang ating pong pag-aaral ay may pamagat na, yan po mga kapatid, principles that underlie the law of God. Ano ba yung mga prinsipyo? Mga kapatid, na behind, or nailatag ng Panginoong Hesus
tungkol sa kanyang kautusan, mga kapatid. Ito ang ating pong pag-uusapan. And feel free, Ninang Loida Cardona, kay Ninong, good morning, na if you have some, impression, Mamaya Joy Ateho, ay inyo pong ilagay sa ating comment section. Reaction or suggestion or praises or yung impression ng Panginoong Diyos na meron tayo today, inyo pong i-share, mga kapatid. So, principles that underlie the law of God. Reflecting Christ by obedience to God's law. Series po natin, mga kapatid. Sister Eleanor, good morning po. Ayan po. So, reflecting Christ by obedience. Mga minamahal na mga kapatid. So, ang ating pong talata, ang ating pong memory verse, mga kapatid. Yan. And, yan po. So, ito po, mga kapatid, Matthew 5:3, ito po yung basis ng ating pong pag-aaral today. Ito po yung ating pong fundamentals ng ating pong pag-aaral. Blessed are the poor in spirit, for theirs the kingdom of heaven. Amen, mga kapatid. Mapapalad ang may mga bagbag na puso sa espiritu, sapagkat para sa kanila ang kaharian ng langit. Yan na po, mga kapatid. Yan po yung isa po sa prinsipyo, principle that underlie the law of God is para sa atin, mga kapatid, sa mga bagbag na puso. Okay po? Blessed are the poor in spirit, for theirs the kingdom, theirs is the kingdom of heaven. Mga kapatid. Amen, mga kapatid. Lahat po tayo ay nasa ganito pong kalagayan, mga kapatid. Poor in spirit. Marami tayong mga kahirapan sa espiritu. At pag sinabi natin kahirapan sa espiritu, yung poor in spirit, ay po yan, mga kapatid, very general, and marami po yan, yung loss of loved ones, mga kapatid, in spirit, pero mga pinagdadaanan, depression, mayroong mga issues sa sarili, issues sa kamag-anak, issues sa pamilya, mga kapatid. Lahat po tayo mayroong ganun, issues sa spirituality, mga minamahal na mga kapatid. Pero binabanggit po dito, mapala daw po yung nakakaranas ng mga ganito, mga kapatid. Bakit? Ang kaharian ng langit, mga kapatid, ay para sa atin, para sa kanila. Sister Erlinda Esteban Monte Alto. Blessed are the poor in spirit, for there is the kingdom of heaven. Matthew 5:3. Ito po'y kasama, mga kapatid, doon sa sermon ni Jesus Christ sa bundok, po, sa Mount Olive, kung hindi po ako nagkakamali. Makikita natin sa Matthew 5. And buong kapitulo po, i-discuss po doon, mga kapatid, yung sermon ng ating pong Panginoon. At doon po ay inilatag ng Diyos, ni Kristo mismo, yung mga prinsipyo na mayroong kinalaman behind o nakapaloob sa kautusan ng ating pong Panginoon. Yeah. Blessed are the poor in spirit, for there is the kingdom of heaven. Mga kapatid. Okay? Kaya mapala daw po, maswerte. Sa ibang salin po, maswerte. Yung nakakaranas o nakaranas ng ganito pong kalagayan. Bagbag sa espiritu ang term po sa ibang salin, mga kapatid. Blessed are the poor in spirit, for there is the kingdom of heaven. Ang kaharian ng langit, mga kapatid, ay para sa lahat. Para sa mga bagbag ang espiritu, mga kapatid. Mga may pinagdadaanan, lahat po yung may issue ng kasalanan, mga kahirapan, kasalatan, mga kapatid, yung mga afflictions po natin. So, mapalad po, binabanggit ng ating pong Panginoon, dahil ang kaharian ay para sa kanila, para sa atin. And opportunity, mga kapatid, laging ganun ang ating pong mindset. Pag tayo po yung nakakaranas po ng poor in spirit, bagbag na espiritu, may pagdadalamhati, kalungkutan, man ito, mga kapatid, opportunity, mga kapatid, ito na lumapit po tayo. Kanino? Sa ating pong Panginoong Jesus. Amen?
doon sa napako sa krus ng Kalbaryo. May pangangailangan, mga kapatid. So, titingnan po natin yan ngayon, mga kapatid. Ano yung impact nito? Ano yung magiging impact nito? Yung magiging effect nito, mga kapatid, no? Sa buhay po natin at doon sa pagsunod po natin, doon sa kautusan, sa mga palatuntunan, sa mga tagubilin, sa salita ng ating pong Panginoon. When someone experiences poor in spirit. At binigyan na agad tayo ng pangako, ang kaharian ng langit ay para sa kanila. Amen? Para sa akin, para sa ating lahat. Okay? Kahapon, gusto ko lang pong i-connect kahapon na yung ating pong pinag-aralan, yung issue, isa po sa main issue, mga kapatid, ng pagiging masunurin sa ating pong Panginoon. Yung pagiging obedient po natin, mga minamahal, ay yung worship. Worship. And today, ano yung kinalaman nito doon sa pagiging poor spirit natin? Mga kapatid. No? Kaya sabi doon ay, thou shalt worship the Lord thy God, and Him only shall thou serve. Okay, mga kapatid. So, naman po natin, na yung kautusan ng Panginoon, seriously, ay recognizing it is not to be burdened, but roadmap to a happier and healthier humanity. Mga kapatid ko kay Kristo, mga kaibigan ko, malimit iniisip po natin na pag tayo po ay sumusunod sa kautusan, sa ng Panginoon, ang iniisip agad natin, sana hindi ako nagkakamali, ay yung restriction. Para bang nire-restrict tayo? Isip ka agad natin na ang Panginoon, mayroong restriction para sa atin. That's why ibinibigay sa atin ito pong mga kautusan ito, Brother Nick or Sir Nick Pabella, pero hindi, mga kapatid. Pinapaunahan tayo sa ating fundamental beliefs, mga kapatid, na yung kautusan ng Panginoon, seriously is what, mga kapatid? Is not meant to be burdened. Okay? But a roadmap to a happier, healthier humanity. Yun, mga kapatid. Kaya minsan nagkakamali yung iba na tayo po na pagkakamalan na yung grupo po ng Seventh-day Adventist, pagkakamalan na parang napaka-restricted naman dyan kasi parang nakakahon, nakakulong doon sa kautusan ng something like that, mga kapatid. Pero hindi, mga kapatid. Ito po ay roadmap to a happier and healthier humanity. Kasi nga, ang pinag-uusapan natin dito ay love for God and love for humanity, love for others, mga minamahal na mga kapatid. Now, ano po connection po nito doon sa ating pong pinag-uusapan na the law, the principle underlies to the law of God, mga kapatid. Ano ba yung kinalaman? Ano yung meron dito, mga minamahal na mga kapatid? Gusto ko po i-share sa inyo, first point, ito po, Christ had come to magnify and make honorable the law. Yan po lagi yung ating pong binabanggit dito sa ating pong pag-uusap tuwing umaga na mayroong kinalaman sa pagiging obedience po natin sa kautusan ng Panginoon. Ano po? Christ had come to magnify and make honorable the law. Bilang pinakamabuting ehemplo, pinakamabuting halimbawa, pinakang perfect example po natin, mga minamahal na mga kapatid, ay ang ating Panginoong Jesus. And He came, mga kapatid, Sister Angelita, Bical, na si Kristo mismo, kapatid, ang isang naging mabuting halimbawa po natin. He obeyed God, the Father. Nag-display po siya ng tunay na pagsunod upang tularan po natin, upang maging mabuting halimbawa ng lahat. Amen, mga kapatid. So, yan po yun. Yung una, Christ, isa po sa mga prinsipyo na loob. Doon sa komando ng ating Panginoon, ay unang-una ang Kristo pong Diyos po natin. Ay naparito because He magnified the law and make it honorable.
Okay? Kaya binabanggit dun sa sermon, kaya mapapansin niyo mga kapatid, pansinin po natin na dun sa Sermon on the Mount, nakapaloob po dyan sa bandang huli, no? After ng mga blessed na mga verses, sa bandang huli ay nakalagay doon na ako'y hindi na parito. Di ba nakalagay doon mga kapatid? Matthew 5:17, kung hindi ako nagkakamali. Ako'y hindi na parito upang sirain ang katusan. Ako'y na parito upang tuptin. Ano, mga kapatid? So, yung pagsunod ni Kristo, mga kapatid, ay ibinigay niya isang mabuting halimbawa. At ang sabi pa doon, ni isang tuldok, isang kudlit, o isang koma, o isang punctuation mark, sabi doon ay hindi mawawala sa kanyang kautusan. Mawala man ang langit at ang lupa. Ang sabi ng Panginoon, mananatili ang kanyang mga kautusan. Kaya mga minamahal na mga kapatid, ito po'y bahagi ng sermon ng Panginoon. Hindi ipinako, hindi sinira, manapa ang nung ginawa ng Panginoon, ginawa niyang marangal. Ano po? Ginawa niya ang kanyang sarili na pinakang mabuting halimbawa. Amen, mga minamahal na mga kapatid. Kaya Christ had come to magnify and make honorable the law. Eh kung paanong si Jesus, na siya rin mismong author, mga kapatid, ng kautusan ay naparito upang i-magnify, ano po, gawing marangal, ano po, at matuwid, mga kapatid, ang kanyang kautusan. How much more tayo, ano, na kanya pong mga nilalanglang, anak, di ba mga kapatid, kinamatayan sa krus ng Kalbaryo. Kaya ang Panginoong Hesukristo nga, ginawa niyang to magnify and make honorable the law. Eh tayo minsan mga kapatid, malimit tayong nangangatwiran na napaka-cruel, napaka-restricted or restricted naman tayo pagsunod mga kapatid. It is not, mga kapatid. Sabi ko nga kanina sa inyo, a roadmap and healthier life. Amen mga kapatid. Kaya ang pagsunod sa kautusan ng Panginoon ay para magkaroon tayo ng mabuting buhay. Ano yung salita lang doon sa kautusan na huwag kang magsisinungaling. No? Huwag kang magnanakaw. Di ba mga kapatid? No? For a healthier life, healthier relationship sa ating kapwa. Ayaw ba natin ng ganun, mga minamahal na mga kapatid? No? Yung huwag kang papa. Para sa atin po yun. Ano? Healthier and happier na buhay. Ano? Yung pangingili ng araw ng Sabado. Bakit sinabi ng ating pong Panginoon? Para magkaroon tayo ng kapahingahan. Ano? At hindi lang yun mga kapatid. Yung spirituality natin. Yung ating pong relationship. Yung pagkilala natin sa Diyos. Bilang siya yung tagapaglikha. Ano? Ibinabalik tayo doon mga kapatid. Kaya roadmap for healthier. Di ba mga kapatid? Sabi doon, no? Roadmap to a happier and healthier humanity. Amen, mga minamahal na mga kapatid. So, Christ had come to magnify and make honorable the law. No? Eh, minsan, tinatrampled po natin. Minsan, hiniyurakan po natin. Minsan, o malimit na, pinapakinggan natin ang kautusan na ipinako, wala ng kabuluhan, wala ng saysay. Mga kapatid, napaka-taliwas. Taliwas dun sa intention ng Diyos na mag-provide siya ng roadmap, ng masaya at malusog na pamumuhay. Amen, mga minamahal na mga kapatid. Ayaw ba natin ng ganito? Na ang Diyos ay nag-provide ng roadmap. Ibigin mo ang Diyos ng buong puso mo, ng buong kaluluwa mo, ng buong pag-iisip mo. At ang pangalawa, sabi sa Matthew, ay ang ibigin mo ang iyong kapwa, ibigin natin ang kapwa, gaya. Di ba mga minamahal na mga kapatid, roadmap for a happier and healthier life. At ang details po niyan, siyempre, ay ibigin mo ang Diyos ng buong puso mo. Huwag kang magkakaroon ng ibang Diyos sa harapan ko. Ang gagawin ng larawang inanyuan, ang mga Diyos-Diyosan man. Huwag mong gagamitin ang pangalan mong Diyos. Walang kabulong bagay. Alalahanin mo ang araw ng Sabado upang ipangilin. Walang ibang araw na pangilin, mga kapatid. Any day, pwede tayong mag-worship. Any day,
pwede tayong sumamba. Pero yung itangi, yung pangilin, mga kapatid, yung isang araw na binanal ng Diyos, yun po yung photos ngayon para sa Kanya. Pag-ibig natin sa Ama. Yung pangalawa naman, yung second naman, ibigin mo ang sumunod ka, igalang mo ang iyong mga magulang upang humaba ang buhay mo. Huwag kang papatay, huwag kang magnanakaw, huwag kang magsisinungaling, huwag kang mangangalunya, huwag kang mag-iimbot. All of this, yung minamahal ko mga kapatid, ay roadmap ng Diyos. Para saan? Para sa isang masaya, malusog na pamumuhay. Amen, mga minamahal na mga kapatid. Kaya, Christ had come to magnify and make honorable the Lord. Amen, mga kapatid. So, yun po yung number 1. Ano po? Sinasabi sa ating mong pag-aaral, in Christ's Sermon on the Mount, light and truth are given. Kaya yung liwanag at ang katotohanan ay ibinigay doon sa sermon sa bundok. And principles, mga prinsipyo, lay down which apply to every conditions of life. Kasi mga kapatid, hindi lang po sa mga Hudyo, pinakatwiran ng marami. No? Sa Hudyo lang, bago pa ang mga Hudyo, mga kapatid, bago pa ang mga Jewish community, doon sa Eden. Wala pang Hudyo sa Eden noon. Si Adan at saka si Eva lang, mga kapatid. No? Kaya dito po ibinibigay sa atin na apply to every condition of life. No? And to every duty that God requires at our hands. Christ had come, binabanggitan kanina, no? Christ had come to magnify and make honorable the law that He Himself had proclaimed from Mount Sinai, His chosen people during their wilderness wandering. Kaya mga kapatid, doon sa Mount Sinai, wala pang before Mount Sinai, wala pang mga Hudyo. Kaya yung kautosan ng Panginoon, mga kapatid ng Diyos, yung 10 utos, specifically, ang kanyang salita, is para sa katauhan, mga kapatid, para sa tao. Mga kapatid, kaya Christ had come to magnify and make honorable the law. Amen, mga kapatid. Kaya yung mga foundation, yung pundasyon ng kautosan ay para sa humanity, mga kapatid. Para sa kabutihan. Sabi ko kanina sa inyo, para sa kaligayahan. May magulang ba, mga kapatid, na gustong maging malungkot yung kanyang mga anak? May magulang ba na gusto ng ama, ng nanay na mapariwara ang kanyang mga anak? Ewan ko lang kung may kilala kayo ng mga magulang na gusto na mapariwara yung kanilang mga anak. Yung iba dito, mga magulang na, mga kapatid, di ba? Gusto natin ay maging maayos, maging matagumpay, maging malusog. Ganon din ang amang nasa langit, mga kapatid. Yun yung kanyang kaisipan, yun yung kanyang prinsipyo na tayo kanyang mga anak. Gusto niya, mga kapatid, na tayo po'y umunlad. Magamat nabahiran ang sandibutan ng kasalanan dahil nga dun sa paglabag ni Adan at ni Eva dun sa kautosan ng ating Panginoon. Kaya yung salitang huwag, mga kapatid, hindi po yun negatibo. Hindi para i-restrict po tayo. Kundi yun po ay bakod ng pag-ibig upang kayo at ako, ang sangkatauhan, ay hindi po maranasan yung epekto ng kasalanan ng minamahal. Amen? Kaya yung kautosan ay nagsisilbing bakod ito sa atin upang tayo ingatan, mga kapatid, sa mga bagay na hindi maganda, mga kapatid. So, hindi ingatan. Ito pag-ibig ng Panginoon, mga kapatid sa atin. Amen, mga kapatid. Okay. Pangalawa, mga kapatid, yung ngayong una, mga kapatid, gusto natin tanda, na dumating si Jesus para i-magnify ang kautosan at para tayo po ay bigyan ng pag-asa, mga kapatid. Yung pangalawa, mga kapatid, God's law reveals great standard for righteousness. Amen, mga kapatid. Ayaw ba natin ito? Na ang kautosan ay nagpo-provide ng standard, pamantayan doon sa isang matuwid na pamumuhay, mga kapatid.
Kaya sinasabi ng Psalms 119, kung ating po babasahin, Psalms 139, na ang kautusan ng Panginoon, Psalms 119, ang kautusan ng Panginoon ay banal at matuwid. Kaya ang kautusan ng Panginoon, mga kapatid, ay nagpapahayag ng standard ng katuwiran. Wala tayong maayos na katuwiran, mga kapatid. Ang sabi po sa talata sa Isaiah, mga kapatid, ay ang ating pong mga katuwiran ay itinulad saan? Sa isang maruming basahan. At alam niyo po ba yung basahan sa time po ng Israelites, mga kapatid? Napakadumi po yun, mga kapatid. Yun po yung ipinampuna sa mga sugat, sa mga maruruming mga bagay. Kahit kaya anong hugas man doon, anong labak. Nandun pa rin yung dumi, mga minamahal na mga kapatid. Ngayon, ang Panginoon, ang ating Ama na maibigin sa lahat, John 3:16, ay nag-provide sa sangkatauhan from the very beginning, sa langit, sa Eden, hanggang sa ngayon, mga kapatid, hanggang sa time ni Jesus Christ. Ipinakita niya, ipinahayag niya na ang kautusan ng Panginoon, ang kautusan ng Diyos, ay ito po yung pamantayan ng mga kapatid, standard for righteousness, mga minamahal mga kapatid. Amen, mga kapatid? Ngayon, ayaw po natin ito. Mga minamahal na mga kapatid. Marami sa atin ang ayaw. Ayaw natin na may utos. Ang sabi nila, wala ng utos, mga kapatid. Inyo pong pansinin sa Psalms 119. Blessed are the undefiled in the way. Di ba, mga kapatid? Who walk in the law of the Lord. So, sino daw po yung mapalad? Sino yung maswerte? Yung mga poor in spirit na mga tao na lumalakad, walk in the law of the Lord. Amen, mga minamahal na mga kapatid. So, ito po isang blessing sa inyo at saka sa akin. Sa ating lahat, mga kapatid. Now, blessed are those who keep His testimonies, who seek Him with the whole heart. Ganda, mga minamahal na mga kapatid. They also do no iniquity. Si mga kapatid, o paano sila makakaiwas dun sa kasalanan? They walk in His ways by obedience. Yan, mga kapatid. And they also do no iniquity. Hindi sila gumagawa ng katampalasanan, hindi gumagawa sila ng kasalanan. They walk in His ways. You have commanded us to keep your precept diligently. Mga kapatid, no? Oh, that my ways were directed to your statutes. Yung mga minamahal na mga kapatid. Then I would not be ashamed. Hindi ho tayo mapapahiya. Kahit ang akmang-akma, roadmap to a happier and healthier life. Amen, mga kapatid? Hindi tayo mapapahiya. Then I would not be ashamed when I look in all your commandments. Ganda, mga minamahal na mga kapatid. Kaya yung pag-iingat ng kautusan, ito po, mga kapatid, ay hindi paraan ng kaligtasan. Niligtas na po tayo. Bunga na ito ng ating pong pagkaligtasan, ibigay sa atin ng ating pong Panginoon. Sabi na, I will praise you with uprightness when I learn your righteous judgments. I will keep your statutes, but do not forsake me utterly. Mga minamahal kong mga kapatid, isa po sa mga pundasyon ng utos, ng kautusan ng Panginoon, ay standard ng katuwiran. Amen? Mga minamahal mga kapatid, standard po ng katuwiran. Sapagkat sa bandang huli po, sa paghukom, dadalhin ng Diyos ang lahat ng ating po mga tingkay. Lihi man po ito pumayag mga minamahal na mga kapatid. No? Kasi ang Panginoon, sino ba ang perfect? Walang ibang perfect. Mga kapatid, ang Diyos. No? Sino ang perfect sa atin? Wala. Ang perfect lang ang ating pong Panginoon, siyang ating pong tularan. Kaya yung standard for righteousness ay ang kautusan, sapagkat ang kautusan ay banal. Opo, masa po natin yan sa Psalms 19, verse 7. Sabi nun, the law of the Lord is perfect,
converting soul. Kasi mga minamahal na mga kapatid, ngayon, ba't ayaw po natin dito? Matanong ko lang dun sa mga ayaw ng kautusan. Bakit ayaw po natin ng kautusan? Mga minamahal na mga kapatid. Ano? The law of the Lord is perfect, standard for righteousness, mga kapatid. Converting the soul. The testimony of the Lord is pure, making wise the simple. Yung mga minamahal na mga kapatid. Kaya, purihin ang Panginoon. The statutes of the Lord are right, rejoicing the heart. The commandment of the Lord is pure, enlightening the eyes. Kaya nga, standard for righteousness, mga kapatid. The fear of the Lord is clean, enduring forever. The judgments of the Lord are true, and are righteous altogether. So, minamahal ko mga kapatid ngayong umaga, ano po, pinapakilala sa atin ni Kristo, ano, na ang kautusan ng Panginoon ay ano daw po mga kapatid, standard for righteousness. Pamantayan, ano po, sukatan, mga kapatid, ng ano, ng katuwiran ng Panginoon. Bakit, mga kapatid? Nang huli po, pagod ng Diyos, ang sabi doon sa Ecclesiastes 12, 13 and 14, let us hear the conclusion of the whole matter. Ano po, mga kapatid? Ano po, Sister Lenny Rose, Ison Pipito. Fear God. Keep. Matakot kayo sa Diyos. Matakot tayo sa Diyos. Keep His commandments. For this is man's all. Ito po yung ano po, buong katungkulan natin. For God will bring every work into judgment, including every secret thing, whether good or evil. Mga minamahal ko mga kapatid, standard for righteousness. Amen? So, ano yung una mga kapatid? Ano nga yung una? Mga kapatid, ang Panginoon ay dumating si Kristo sa atin upang i-magnify ang kautusan at parangalan. Pangalawa, God's law reveals great standard for righteousness. Amen mga kapatid? Ang kautusan ng Diyos ay nagpapahayag ng nagpapakita, nagpapahayag ng katuwiran ng ating Panginoon. Amen, mga kapatid. Yung reflection dito ni Sister White, gusto ko pong basahin sa inyo, mga kapatid. Sabi po rito, in all his lessons, Christ sought to impress upon the minds and hearts of his hearers the principle which underlie his great standard of righteousness. Kaya mga kapatid, talagang nakapaloob dito po, yung prinsipyo ng standard ng katuwiran. He taught them that if they would keep God's commandments, love for God and for their fellow men must be manifested in their daily life. Amen, mga minamahal na mga kapatid. Magkaroon po ng manifestation. Ano po? Saan po magmamanifest? Sa ating pong pang-araw-araw na buhay. Mga kapatid. Ano po? Kaya, dun sa ating pong binasa ng nakaraan, sa Romans, ano po? I am not ashamed of the gospel of Christ. Mga kapatid. Ano po? Mga minamahal. Amen, mga minamahal na mga kapatid. Kaya, purihin ang Panginoon. Sabi ni Brother Jonathan dito, doon sa 119, kung ating itutuloy, thy word is true from the beginning, and everyone of the righteousness, judgment enduring forever. Amen, Brother Jonathan. Ito po yan, talagang from eternity to eternity. Ay talagang yung kautusan ng Panginoon ay banal, mga kapatid. Kaya purihin ng ating pong Panginoon na talagang binigyan tayo ng isang mabuting halimbawa ng ating pong Panginoon Jesus. Ano po mga minamahal na mga kapatid? Ang sabi po, thus He sowed the seeds of truth, the fruits of which will produce a rich harvest of holiness and beauty of character. Amen, mga minamahal na mga kapatid? When we obey, lovingly obey, ano po, yung commandment ng ating pong Panginoon. Ang ganda nung description, paglalarawan na binasa po natin mga kapatid. Magkakaroon po ng beauty. Ayaw nyo ba naman mga kapatid? Ayaw ba natin ng beauty? Ayaw ba sa atin? Yung kabutihan, kagandahan ng ating Panginoon, mga kapatid.
Siyempre, gusto, no? Yung holiness, di ba? Remember, mga minamahal kong mga kapatid, walang makakapunta sa langit na hindi nakaranas ng kabanalan dito sa lupa, mga kapatid. So, rich harvest of holiness and beauty of character. Amen, mga minamahal mga kapatid. The holy influence will not only be far-reaching while time shall last, but its result will be felt throughout eternity. It will sanctify the actions and have a purifying influence wherever it is, mga minamahal. Amen, mga minamahal mga kapatid. Praise God, Ate Olive, no? Na tayo po ay binibigyan ng paalala. Amen, mga minamahal. Kaya, purihin ang ating pong Panginoon. Next po, mga kapatid. Pangatlo na po ito, mga kapatid. Malapit na po tayo. Ano ngayong una? Christ had come to magnify and make honorable the law. Pangalawa, mga kapatid, God revealed to us, ano ngayong pangalawa, mga kapatid, na tayo po ay binigyan ng pagkakataon na maipakita sa atin, maipakita ng Diyos sa atin yung pamantayan, yung kautusan ay nagpapakita ng pamantayan ng sabing pamantayan ay sukatan. The standard, mayroon pong standard, na mayroong kinalaman sa righteousness, sa katuwiran ng tao, mga minamahal mga kapatid. Amen? At ang pangatlo, Christ imparted spirit of gratitude and contentment. Bagamat poor in spirit po tayo, bagamat nakakaranas tayo ng kapighatian, nakakaranas tayo ng kabagabagan, nakakaranas tayo ng kahirapan, or anumang mga nagpapa-poor in spirit sa atin, kamatayan, separation ng loved ones, pagkakasakit, mga malalaking problema, mga kapatid. Ang sabi ng banal na kasulatan, blessed are the poor in spirit, for theirs the kingdom of heaven. Para sa atin ang hari ng langit. Because Christ imparted the spirit of gratitude and contentment. Despite na mayroon tayong mga nararanasan ng mga kahirapan, mga kapatid, ang ating Ama, ating Panginoong Jesus, mga kapatid, ay nagkaloob, nagbabahagi, ng mga kapatid, the spirit of gratitude and contentment. Parang yung lesson po natin, di ba, mga kapatid? We are looking to a perfect example, Jesus Christ, upang magkaroon tayo ng contentment. At yung gratitude, mapagpasalamat. Kaya dun sa Philippians, Colossians, sabi ng rejoice, always. Pag may mga pangailangan, dalhin natin ito sa Panginoon sa pamamagitan ng panalangin at pagdaing na mayroong mga kapatid, pagdaing, panalangin at pagdaing, pagsumamo na mayroong mga kapatid, pagpapasalamat. Amen, mga kapatid. So, gratitude and contentment, mga kapatid. Kagahapon kami po nasa bundok, nag-uusapan namin yung contentment, mga kapatid. Yun ang maganda, mga kapatid, kung tayo po ay well-grounded. Mga kapatid, sa salita ng ating pong Panginoon. Even our conversation, yung mga usapan po natin, nakikipag-usap sa ating kapwa, napakaganda na we are inspired by the Holy Spirit. And we talked yesterday about gratitude and contentment. Mga minamahal na mga kapatid. Kaya Christ imparted, praise God. John 3:16, for God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whoever believed in Him should not perish, but have an everlasting life. Mga minamahal na mga kapatid. Christ imparted the spirit of gratitude and contentment. Meron pang binabanggit, Psalms 139. Where can I go from your spirit? Hindi tayo makakatakas, mga kapatid. Where can I flee from your presence? Sabi doon, mga kapatid. Hindi tayo makakatakas, mga kapatid. Christ imparted the spirit of gratitude and contentment. It's up to us. It's our choice, mga kapatid. Pagpili. Pagpili po natin. Yung gratitude at pagpapasalamat, mga minamahal na mga. Amen, mga minamahal na mga kapatid. Praise God. Na truly, God is giving us this, reminder. Okay? So, imparted the spirit of gratitude
Okay, before we end today, mga kapatid, seated upon the mount, surrounded by his disciples and lords, gathering, Jesus opened his mouth and taught them, saying, Blessed are the poor in spirit, for theirs the kingdom of heaven. Si mga kapatid, no? Bagamat poor in spirit, these people, sana ganun din po tayo, mga kapatid. These are not murmurers. Ano daw po? Tayo minsan, konting problema lang. Murmur ng murmur tayo. Ano po, reklamador po tayo, mga kapatid. Konting ano lang, reklamo ka agad tayo. Ano po? Binabanggit po dito na blessed are the poor in spirit, for there is the kingdom of heaven. Hindi sila yung nagreklamo, hindi sila yung complainers, mga kapatid. Sabi ko nga kahapon, tayo mami, no? Habang kami nagta-travel, reklamo tayo kung anong kakainin natin. And then look at these people, yung mga tao doon sa bundok. They are not complainer. They are content for what we have done. They have, mga kapatid. Mayroon na silang pagkain. Content na po sila, mga kapatid. So I wish na magkaroon po tayo ng ganong contentment na, mga kapatid. Ano? Ang sabi ko po doon sa isang kaibigan kong sa bundok ay, Kuya, parang hindi ka baga nagtatanda. Lalo pang bumabata. Sagot, mga kapatid, wala kasing problema dito sa bundok. Yan yung mga minasa ng mga kapatid, yung contentment, nagpapabata. Yung contentment, ano po, yung hindi nagmumurmur, hindi nagko-complain. Tayo, kunting kibot lang. Reklamo na kaagad tayo, mga kapatid. Ano? Yung mga tao na poor in spirit, mga kapatid, ay para sa kanila yung kaharian ng langit. These are not the murmurers. Ano po? But, those who are content with their condition and surroundings in life. Mga kapatid, mga kaibigan, contentment. Ano po? Hindi tayo tagalupa. Tayo po ay tagalangit, mga kapatid. Amen? Sana maging learnings natin. Ano po? Na hindi tayo laging nagreklamo, mga kapatid. Kundi pag may mga pangailangan, ang sabi doon, bring it. Bring it on. Sabi ng Panginoon. Dalhin niyo sa akin. Hindi ako nabibigatan, sabi ng Panginoon. Ano? Mga minamahal ko, mga kapatid, ito po yung lesson. Hindi lang para sa akin, kundi para sa ating lahat. No? They do not cherish the feeling that they deserve a better position than that which providence has assigned them. Kasi mga minamahal na mga kapatid, kung ano yung ibinigay, ipinagkaloob ng Panginoon, content na po sila, mga kapatid. Kung bibigyan tayo ng mga paglilingkod pa or mga kung ano-ano pa na mga position or whatsoever, be grateful. Be thankful. Ano, mga kapatid? No? Hindi sila nagde-desire, no, ng more than dun sa ibinigay ng langit para sa kanila. But manifest a spirit of gratitude for every favor. Amen? Mga minamahal na mga kapatid, bestowed upon them. Napakataliwas po ako sa ganito pong kalagayan. Ano po? Kaya purihin ang Panginoon, mga minamahal. Tayo po'y pinalalahanan. Amen, mga kapatid? Every proud thought and exalted feeling is banished for them. So, wala na sa kanila yun. Yun pala yung poor in spirit, mga kapatid. No? Para sa kanila, para sa atin, ang kaharian ng langit. Mga kapatid, our time is 6:02. Pero mayroon pa akong i-share. Ano po? Treasures of heaven will be supplied to every hungering soul. Amen, mga kapatid? Ano po? Ang kayamanan ng langit ay isusupply. Ano? Doon sa every hungering soul. So, may mga pangailangan, mga kapatid. Hindi tayo pababayaan. Amen, mga kapatid? Kaya po rin ang Panginoon na tayo po'y binigyan ng ganito pong paalala. Treasures of heaven will be supplied to every hungering soul. Mga kapatid. Okay? Those who are truly sanctified have a sense of their own weakness. Totoo naman po, mga kapatid. Lahat po tayo mayroong sense of weakness. Sino baga ang wala? Taas ng kamay. Ano? Lahat po tayo mayroong mga weaknesses. Meron tayong mga saltik. Ano po? Meron tayong kanya-kanyang mga struggle, mga kapatid. Ano po? We are poor in spirit. Mga kapatid. Kagandahan lang, mga kapatid. Ang dahil lang sa atin.
kinikilala natin at nakilala po natin at patuloy po natin kinikilala yung kapangyarihan ng Diyos sa atin. Amen, mga minamahal na mga kapatid. Kaya purihin ang ating pong Panginoon. No? Conscious of their own imperfection. May mga imperfection po tayo. Kahapon lang talagang, nung Sabado lang, nakita ko naman yung sarili ko. No? Marami tayong mga imperfections. Ano po? And as we continue to seek Jesus, mga minamahal ko mga kapatid, hindi mo makikita yung sarili mo na mabuti. Ano ho? Makikita natin yung mga maraming imperfections. Pero pag ikaw ay kinumpara mo yung sarili mo sa iba, ayan, makikita mo yung sarili mo na mabuti ka kaysa iba. Ang sabi ng talata, huwag mong ipagpalagay ang iyong sarili na mas mabuti ka kaysa iba. Kundi ipalagay natin na mas mabuti yung iba kaysa sa iyo, mga minamahal na mga kapatid. Ang dami natin mga imperfection, mga minamahal. Pero ang kagandahan sa atin, mga kapatid, praise God. Mayroon tayong feeling of need na mabago. No? At dahil doon, malapit po tayo sa ating pong Panginoon. Amen, mga minamahal na mga kapatid. Conscious of their own imperfection, they seek to become more like Christ. Amen, mga minamahal na mga kapatid. Because of our consciousness na tayo po ay may imperfection, marami tayong kahinaan, marami tayong mga pagkukulang. The more we seek, mga kapatid, to be like Jesus. Amen, mga minamahal na mga kapatid. And to live in accordance with the principles of the Holy Law. This continual sense of efficiency will lead to such entire dependence upon God. Amen, mga kapatid. Hindi tayo nakadepende kung kanino mang Poncio Pilato. Nakadepende po tayo kanino? Sa Diyos. Amen? That His Spirit will be exemplified in them. The treasures of heaven will be opened to supply the wants of every hungry, thirsting soul. All of this character have the assurance of one day beholding the glory of the kingdom of God. Ang ganda, mga kapatid, no? Ang sarap mag-reflect, ang sarap maggulay, ang sarap pag-usapan yung character ng Diyos. Ang sarap yung laging ganun yung state of mind po natin, mga kapatid, na laging mayroong ganito pong estado ng kaisipan na pinagbubulayan yung kabutihan ng Panginoon. Mga minamahal ko, mga kapatid, ngayong umaga, pinapakilala sa atin na ang kautusan ng Panginoon po, sa ating pagiging poor in spirit, mga kapatid. Lagi tayong may pangailangan. At praise God, God will provide. Amen, mga kapatid? Have the assurance of one day, beholding the glory of the kingdom of God. Finally, mga kapatid, sa ating pong pagtatapos. Ano po, mga kapatid? 2 Corinthians 5:10. For we must all appear before the judgment seat of Christ, so that each of us may receive what is due for the things done, well in the body, whether good or bad. Mga kapatid, magsusulit po tayo. Ano po? Magsusulit po tayo sa Panginoon. Kaya sabi ni Brother Jonathan, marami siyang imperfection, but I trust in the Lord. Amen, mga kapatid. Trust God that someday, mga kapatid, we will be beholding God's glory. Amen, mga kapatid. Ng Panginoon. Kaya sabi rito, laharap tayo sa hukuman ng Panginoon. Kaya yung standard, mga kapatid, the standard of Christian is to keep before Him the purity and loveliness of Christ. Amen, mga kapatid. Character. Day by day, He may be putting on new beauties and reflecting to the world more and still more of the divine image. Ang ganda, mga kapatid, araw-araw ay nagpo-provide ang Panginoon. And the heavenly words and the heaven itself were amazed at God's long forbearance. The Lord demonstrated His wisdom and justice in banishing Satan from heaven. Kaya nga, mga kapatid, si Satan po ay nabanis sa langit. All the unfallen beings are now united in regarding God's law as changeless. Kaya hindi nababago, mga kapatid. His law has been proved faultless. His government is forever secure. Kaya, mga kapatid, purihin ang Panginoon. Okay? Kaya, mga kapatid, the law does not restrict. Mga kapatid, the law does not restrict us, but rather, it frees us from the traps of sin and selfishness and give the choice to follow God's way.
And it identifies our need for a Savior in Jesus Christ. Amen, mga minamahal na mga kapatid. Kaya, purihin ang ating pong Panginoon. Kaya, yung obedience, mga kapatid, ano po? This obedience develops Christian character and results in a sense of well-being. It is evidence of our love for the Lord, love for our Lord, and our concern for our fellow human being. Kaya yung tayo po mga kapatid, ano po? Concerns for human being. Love for God and love for our fellow human being. And led by the Holy Spirit, we sense our need. Ayan mga kapatid. Acknowledge our sinfulness, repent of our transgressions, exercise faith in Jesus and Savior, and Lord, substitute an example. This saving faith comes through the divine power of the Word and is a gift of God, mga kapatid. Ano? Nabasa natin kahapon, no, mga kapatid. And finally, mga kapatid, ano po? For by God's grace, ayan mga kapatid, you have been saved through faith, and this is not your own doing. It is the gift of God, not a result of works, so that no one may boast. Hindi tayo pwedeng magmalaki. For we are His workmanship, created in Christ Jesus, for good works which God prepared before, and that we should walk in them. Mga minamahal ko mga kapatid, purihin ng Panginoon ngayong umaga na tayo po'y pinalahan. Ma'am Feli, ano po? Sister Feli Mamburam, and Sister Amethyst Amor, and Sister Jessica dapat na po Nicolas. Ma'am Sharon, ano po? Good morning po sa inyo. Purihin ang Panginoon mga kapatid sa ating pong ginawang pag-aaral. Ano po, na truly, ang Panginoon, ang layunin niya, ay tayo po'y maging ano po, maging katulad ng ating pong Panginoon. Bagamat poor in spirit, still, the promise, the kingdom of heaven is for ours, mga minamahal. Amen? Mga kapatid, good morning and God bless. Sorry po, nag-extend po ako ng 10 minutes ulit, mga kapatid. Pasensya na po na na-carry lang ako nung mga magagandang side po. Tayo po'y manalangin sa pagtatapos. Mga kapatid, thank you so much for tuning in and for sharing this message sa mga tao na iisip nating magiging pagpapala ito para sa atin. Tayo po'y manalangin mga kapatid. Our most kind and our gracious, loving Father in heaven, again, we are so grateful and thankful for the wonderful messages that we have just heard this morning. Thank you for the encouragement. Thank you for the learning. Thank you for giving us a beautiful insight for today as we reflected your word, and as we reflect today in your character. Be upon us, loving Father. Maraming salamat. Samahan niyo po kami sa aming pong paggawa maghapon. Kayo ang makita sa amin. Itago niyo po kami sa likod ng krus lagi. At ang padaluyin sa amin, mahal na Ama, ay ang inyong pag-ibig, ang pagmamahal, ang pag-ibig sa kapwa, Panginoon. Tulungan kami maging pagpapala. Salamat po sa mga biyaya, sa mga pagpagaling, sa mga provisions na ibinibigay sa amin. Salamat din po sa pangako na sa aming mga pangailangan tuwi-tuwi na God will supply our needs. Thank you so much, Father, sa ganito pong mga pangako. At ngayong maghapong ito, hangad namin, pakiusap namin na ang iyong full control ang sumakop sa amin sa pamamagitan ng kapangyarihan ng banal na Espiritu, mahal na Diyos. Magpalain kami at maging pagpapala para sa iyo. Ilayo kami sa makapahamakan sa mga pag-travel namin at makabalik kami mamayang gabi sa aming mga tahanan. Taglay ang kalakasan at panibagong mga experience sa buong maghapon. Amang banal, maraming salamat po. Mga kapatid kay Kristo, muli natin tanggapin ang biyaya ng Ama, ang pag-ibig ng Anak, ang di nagmamaliw na kasama ng banal na Espiritu ang sa ating lahat ngayon hanggang siya dumating. Ito po, Panginoon, ang aming pakiusap sa pangalan ni Jesus. Aming hiling. Amen. Maraming salamat po mga kapatid. Thank you so much sa inyong pag-tune in at sa pag-stay throughout the program. God bless and salamat sa inyong pong mga contribution, mga kapatid. God bless po. See you again tomorrow, mga kapatid. Sa pangunguna po ni Brother Jonathan. We have been called to follow Christ.
are to fight. So where you lead me, I will go. Touch my lips, by your strength I will go. I will go where you lead me, I will go. Where you lead me, who will go? For us I will go. I will go where you lead me, I will go. Where you lead me, here am I. Send me, Lord, I will go. Because my eyes have seen the King, I must tell all the world, worship Him. In all the nations, in